Let's see the situation in other parts of Cebu like Daan Bantayan and San Remigio from News 5's Mon Gualvez. Mon, kumusta dyan? Mon, can you hear us? Medyo nag-freeze. Yeah, there, we see you. Go ahead, go Or ahead. not good screen. Okay. I think my audio is good and my signal is great. Yep. So far, bayan ng San Remigio kung saan ako naroon ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung mga dumarating na mga sugatan ng mga residente after itong naranasan ng magnitude 16. Bakit? Meron pa rin mga sugatan up to this point. Marami kasi sa kanila galing sa mga mountainous parts dito sa bayan ng San Remigio. Kaya naman ngayon pa lamang sila nakababa at nakakuha ng tulong mula dito sa mga medical volunteers who actually volunteer themselves, no, para nga magbigay ng support. Some of them are nagdanggaling sa Cebu City, Talisay, Toledo, and other towns dito sa Cebu Province para nga tumulong lamang sa mga apektadong residente. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon, these are ruins dito sa nasirang simbahan dyan sa Daan Bantayan naman. At yung kalsada na yan, hindi pa rin niya madaanan ngayon ng mga motorista dahil halos bumigay yung kalsada at nahiwalay na sa pinakatulay. Ito naman pinapakita sa inyo ngayon na sports complex, 6 ang namatay dyan ng mga individuals. 3 ang members of the Philippine Coast Guard, 1 ang galing sa BFP, habang 2 ay mga civilian. Sila'y naglalaro lamang ng basketball. Pero nang mangyari ang pagyanig, palabas na sana sila, biglang gumuho at nabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato mula dyan sa sports complex. A total of 14 casualties or dead individuals ang naitala dito sa bayan ng San Remigio, Cebu, habang 180 plus na and continuously counting dito sa mga sugatan naman. Nung kahapon or kagabi, merong mga areas na hindi pa marating dito sa bayan ng San Remigio, pero kaninang umaga na napuntahan na ito, hindi naman doon nakasagabal yung mga daan. Kailangan lang nilang umikot ng ibang route dahil may ilang mga daanan na merong mga damages pa so far. Ang naging problem pa rin talaga dito is yung communication signal at saka yung power supply at yung kawalan ng tubig. Marami sa mga residente na namamalimos na sa kalsada para lamang makahingi ng tubig sa mga motorista. No, yan, nakahile-hilera na nga rin yung mga water gallons nila dyan sa kalye dahil nga wala pang water eh. Ang sinasabi ng mga authorities, itong mga pump kasi daw ng mga water concessionaires dito, dependent sa power supply at dahil wala pang kuryente, kaya problema pa rin talaga yung tubig dito sa naturang bayan. So, ito yung pinaka nakakapangamba na sitwasyon dito. Ito nasa likod ko ngayon na parang tent city, mga modular tents ito na nakahanda pa nung bagyong Opong, pero ang problema, limited lamang yung number nito. As of now, more than 200 families na ang nagsilikas, pero yung modular tents na yan, nasa 50 lamang, 50. Kaya most of the families nagsisiksikan, 2 to 3 families are inside in one modular tent. Ang iba naman, pinagtatsagaan na lamang yung mga panig, trapal, no, para lamang may masilungan. Dito sila sa open space kasi nangangamba sila na kapag patuloy pa rin kasi yung mga aftershocks, no, kapag nakaranas ng malakas ulit ng pagyanig, at least dito daw, they believe na safer ito compared to their houses na maaaring mabagsakan sila ng mga debris or other parts of their houses na maaaring tumama sa kanila kapag mangyari ulit yung malakas na earthquake. Amon, di ba even before the earthquake, problematic na talaga ang mga parts of Cebu sa tubig. Di ba? So mas lalong lumala because of the earthquake. So wala bang ginawang ganong klaseng paghahanda yung local government dahil nga from the very start delicate na yung potable water sa Cebu. They were caught surprised talaga dito sa water supply kasi ako ngayon ko lang nalaman na they are dependent as well dito sa power supply.
Kaya mas malaking problema talaga ngayon sa mga LGU at saka sa mga residente yung kawalan talaga ng tubig kasi yung pinaka-sources actually dito sa bayan ng San Remigio, tatlo yung sources nila ng tubig. Pero lahat ng tatlo na yun, yung mga pumps hindi daw gumagana dahil nga dependent siya or nakaasa lamang siya sa kuryente. Kaya ito yung pinaka-tinatrabaho ngayon. Ang pinaka-concern ngayon ng provincial government and the local government as well is may balik kaagad yung supply ng kuryente dito sa malaking bahagi ng northern part of Cebu province. So wala pa naman sa Kung may crisis problema level. sa tubig, kumusta yung sanitation? Kasi delikado yun related yun sa mga health problems lalo kung may mga bata dyan. Tama. Kumusta yung sanitation dyan sa lugar? Oo, isa rin yan sa mga concerns ngayon in terms of health, no? Kasama yan ang tinanong natin yung mga medical practitioners kung ano yung mga concerns usually na dinadaing sa kanila. Meron na ring mga dumadaing na sa sikmura. So, isa to sa mga naalarma sila. Pero nagpapatuloy naman yung rasyon ng mga tubig dito. So, hindi nga lang enough so far to at least suffice yung population at saka yung dami ng mga nagsilikas na residente at saka yung mga apektadong residente kahit sa kanilang mga tahanan. No, so ito yung pinakamalaking concern ngayon dito sa malaking bahagi ng northern part of Cebu. Mon, yung mga nasa likod mo na mga modular tents, are those yung kulay pula or kulay orange, are those real tents that are weatherproof or waterproof kung sakaling umulan? Ay asat kasi yung iba nakikita nating mga modular tents dun sa mga evacuation centers. Shift. They're basically privacy tents eh. I don't know if that's the same thing there kasi yung iba nga privacy tents lang na nakalagay sa mga gymnasium para lang mahiwa-hiwalay yung mga tao. So parang solid eh. Ito kaya, ano ba to? Lalapit ako, Eda, sa mga tent. Pero alam mo, itong mga tent na ito ay parang May bubong. kasi tents lamang. Makikita, ano po makikita, hawak lang ng tent ninyo. Ito ay ulan, kulambu lamang sa ibabaw. Pero babalik ako ngayon dito. Hindi ko lang kung narinig din nyo, sa studio na ang itsura nito mga tents, yung kuko niya para lang siyang net. Para Okay. nga presko pa rin. So, kapag umulan, basa sila. So walang Basa lahat. tarpaulin sa taas, walang rain cover. Ay, dapat din sila. Walang rain cover ito. So yan yung situation ngayon ng mga modular tents na available sa kanila. It's Para a lang siyang privacy tent. privacy tents. Tama yung sinabi ni Ed Ganun sa kanina. labas eh. Oo nga eh. Privacy tent Kasi nasa loob paano eh. yan? Merong papalapit na, merong Paulo Meron Oo. ngayong tropical cyclone. Natatama daw ngayong weekend. Paano kaya ang gagawin nila dyan? Magkano kaya patong dyan? Binili. Takbo talaga. Well, Hindi, meron daw bagong medyo bagyo problematic Paano ngayon yun? yung mga residente. Hindi, anong Starting ginagawa from ng Luce, local eh. government? Actually, itong mga modular tents, Ami, ito yung hinagdapan nila nung bagyong Opong. Pero ngayon nga, nagamit na nila. So mukhang wala na sila talaga mga gamit eventually for another typhoon or for another disaster if Yeah. ever. Ang concern ko, Mon, Hirap, ano? dahil sa pagkaka-report mo, may problema sa tubig, may problema sa tutuluyan, dahil ito kasi hindi ito waterproof eh, no? At ang dami mga tao, hindi pwede pumasok sa mga bahay or buildings dahil nga delikado, hindi pa natetest out. Sa tansya mo, ay kung ito ay magpapatuloy on this level, ay without creating panic naman, pero will this become a humanitarian crisis? Nag-freeze na yung video natin kay Mon. Unfortunately, Ayan yan. medyo... Parang Wala crisis siya. din siya sa For a long wifi. time. Oo. Kumusta? Yun yung worry Parang ko, mawawala Mon. na yung signal ko. If this Ayan na, okay na. continues like this, Okay. baka maging humanitarian crisis siya at hindi prepared yung province. Not to panic, no? The people here, kahit pa paano, pero ito yung dapat solusyonan ngayon ng government, no? Yung concerns in terms of yung proper shelter para sa kanila. Kasi nga, takot yung mga residente magsibalikan sa kanilang mga bahay. Most of them are staying outside, dito sa mga open spaces, and some are using these modular tents. Pero
or yung ibang trapal at banig lamang, wala talagang cover at all. So mas mababasa, maiinitan, malalamigan. So ito ay magdudulot lamang ng panibagong mga problema, mga sakit kung sakasakali. Problema sa tubig, ang resulta, problema na naman sa sakit. Ang concern dito, hindi dapat tumagal ng matagal, no, ng mga ilang araw. Kasi nga pag iyan naging problema in a matter of weeks, alam na natin yung kasunod na kwento. No? Yun na nga yung mga nabanggit natin problema. So these are the things na dapat masolusyonan ng pamahalaan. And when we ask them, ang sinasabi naman nila, they're doubling their time in addressing these concerns. Okay, I guess we should let Mon go kasi nahirapan tayo sa signal Oo na nga. Mon, maraming salamat at ingat parati dyan. Thank you, Mon. Salamat, Mon. Ingat.